Inihayag ng Visual Capitalist na ang Pilipinas at India ang nangunguna sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong Asya. Ang dragon ng China ay natalo ng tigre ng Pilipinas, at ano ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para maging posible ito, at isa itong nakakagulat na balita. Noon, ang China ay kilala bilang dragon ng Asya, isang bansang tila hindi matitinag sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya at impluwensya. Pero dumating ang isang malaking pagbabago. Ang dragon na ito ay tila napagod, nahirapan at bumagal. Sa kabilang banda, ang Pilipinas, isang bansang matagal ng tahimik ngunit matyagang gumagawa ng mga reforma, ay unti-unting lumalabas sa anino nito. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasi, ang Pilipinas ay muling nagising at muling pinanday upang maging isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa buong Asya. At makikita natin ito mula sa chart ng Visual Capitalist. Halika, atin itong tignan mga kaibigan. Ayon sa Visual Capitalist, China's GDP growth is now lagging the rest of Asia. At kung ating makikita mga kaibigan ang chart na ito ay recent lamang. Kapansin-pansin, ang nangunguna ay ang India at Philippines, na ang chart na ito ay nagbibigay ng visual na representasyon kung gaano kabilis lalaki at lalago ang GDP ng iba't ibang bansa sa Asya mula 2023 hanggang 2026. At kapansin-pansin mga kaibigan, ito ay in-outsource mula sa CIC, HSBC Global Private Banking, at recently lamang ito, just November 20, 2024, inihayag ng Visual Capitalist na ang Pilipinas at India ang nangunguna sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong Asya, habang pumapangalawa naman ang Indonesia at sunod dito ang Malaysia na may 5.7%, Thailand 5.4%, Singapore 5.3%, Vietnam 4.7%. Ang mayamang Japan ay halos doble, mahigit ang baba nito sa Pilipinas na 4.1%. At ang pinakamahina sa paglago na dati-rati ang fastest growing economy sa buong mundo ay ngayon ay nasa projection lamang ng 3.9%, at ito ang China. Ang China na dating maituturing na pinakamalakas sa rehiyon ay kasalukuyang naharap sa seryosong mga hamon, krisis sa real estate, pangalawa, mataas na kawalang trabaho sa kabataan, pangatlo, mabagal na pag-usbong ng consumer demand, habang ang kanilang average GDP per capita growth ay inaasahang nasa 3.9% lamang mula noong 2023 hanggang 2026. Ang Pilipinas sa ilalim ng mahusay na pamumuno ay pumapalo sa 8.7% growth, ang pinakamataas sa buong rehiyon. Sa liderato kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, binuksan ang mas maraming oportunidad sa pamagitan ng mga programang tulad ng Build Better More na hindi lamang nagbigay ng trabaho, kundi nagpalakas din ng infrastruktura sa buong bansa. Pero hindi lamang ito tungkol sa mga kalsada at tulay. Sa pamumuno niya, pinatibay rin niya ang sektor tulad ng digital economy para sa mas mabilis na transaksyon at negosyo. Pangalawa, agrikultura upang matugunan ang pangangailangan ng pagkain at seguridad sa bansa. Pangatlo, renewable energy bilang tugon sa pandaigdigang pagbabago ng klima. Therefore, ang Pilipinas ay hindi na lamang tumatayo bilang isang tigre. Ito ay isang tigre na naghahari, mas maliksi at mas handang harapin ang anumang hamon. Bakit napakahalaga nito? Sa kasaysayan kasi ng Pilipinas, tayo ay madalas na nasa likuran ng mga higanteng ekonomiya tulad ng China. Pero ngayon, tayo ay nagiging modelo ng mabilis, matatag at maayos na pag-unlad. Sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi lamang tayo tumutugon sa mga lokal na pangangailangan. Tayo rin ay nagiging isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Kung dati tumitingala tayo sa dragon ng China, ngayon tayo ang nagiging bagong ehemplo sa Asya, isang tigre na kayang tumalo sa higante.
Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang pagsulong ng Pilipinas. Ang tagumpay na ito ay patunay na kapag ang lider ay may malinaw na layunin, may malasakit sa kanyang bayan at may tapang na humarap sa mga pagsubok, anumang imposible ay kayang maging posible. Kaya tanong ko sa inyo, naghahanda ka na ba para sa mas maliwanag na kinabukasan ng Pilipinas? Ang tigre ng Asya ay muling umaarangkada at tayo ang bida sa kwento ng tagumpay na ito. Ano sa tingin mo mga kaibigan ang iyong palaisipan patungkol sa content na ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Daniel 2 verse 21, siya ang nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ang nagkakaloob ng mga karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa mundo. Siya ang naglalagay ng mga lider na may layuning magdulot ng kabutihan sa kanyang mga tao. Sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., makikita natin kung paano ginagamit ng ating Panginoong Diyos ang mga lider upang magdulot ng pagbabago at pag-asa sa isang bansa. Ang tagumpay ng Pilipinas ngayon ay isang patunay na kapag ang lider ay sumusunod sa tamang landas, ang isang bayan ay kayang bumangon, magtagumpay at maging inspirasyon sa iba. Ngunit ito rin ay paalala na dapat nating patuloy na ipanalangin ang ating mga lider kaibigan, sapagkat sila ang itinalaga ng ating Panginoong Diyos upang gabayan tayo. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay ng bawat mamamayan at isaalang-alang natin na ang tunay nating lider ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayong manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Ikaw ang nagbibigay ng karunungan sa aming mga lider at nagpapala sa kanilang mga gawain. Maraming salamat po sa patuloy mong paggabay sa aming bansa at sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Salamat sa biyaya ng tagumpay at pag-unlad na aming nararanasan. O aming Panginoong Diyos, itinataas po namin sa iyo si Pangulong Marcos at ang lahat ng mga lider ng aming bansa. Bigyan niyo po sila ng mas malalim na karunungan, lakas ng loob at puso na naglilingkod para sa kapakanan ng bayan. Naway patuloy niyo po silang gabayan sa paggawa ng mga desisyong ayon sa iyong kalooban para sa lahat ng nakikinig at nanonood ng mensaheng ito. Naway ma-inspire sila ng iyong kalooban at maging bahagi ng pagbabagong nagaganap sa aming bayan. Bigyan niyo po sila ng lakas at pananampalataya at makita ang iyong plano sa kanilang mga buhay at para sa aming bansa. O aming Panginoon Diyos, sa iyo lahat ang papuri at pasasalamat. Patuloy niyo po kaming samahan sa paglalakbay tungo sa mas maunlad na kinabukasan at tungo sa langit na bayan. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samtiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na siya ring aming tagapagligtas.